Hi guys, good morning. So ayan, napag-isipan ko na or napagtanto ko na kailangan ko ng mag-document or mag-vlogging kasi gusto kong makita yung progress ng garden ko from the start to harvest. So ngayon, mga 1 week na akong ah, nagtatrabaho dito sa garden at paunti-unti ay parang napuput into place ko na yung mga position or yung mga arrangement ng aking mga tanim. So ngayong umaga ay ang pinakauna kong gagawin dahil medyo na late na ako ng akyat ay magdidilig kasi mataas na yung sikat ng araw, so kailangan ko na magdilig. Kasi guys, mas maganda magdilig sa umaga dahil alam nyo yun, yung para yung init maghapon ay malabanan niya yung init na maghapon. Maganda din yun sa halaman na umaga dapat nagdidilig. Ayan, meron na ako ditong, ito kalabasa ata to hindi ko alam. Hindi ko masyado sure. Kasi actually guys, hindi ko to tinanim. Tumubo na lang to sa katabi ng halaman na tinanim ko. Ang tinanim ko kasi guys ay kamatis. Tapos may tumubong buto. So eto na yun ngayon. Medyo malaki na siya. So ayan, nilagyan ko na siya ng gapangan dito. Ayan. Ano lang to guys, DIY. So net lang siya na nylon. So sana kayanin. So lalagyan ko na lang siya ng bamboo na parang ganito, yung maliit lang. Tapos yun na yung magiging gapangan nila pataas, paakyat. So meron din ako dito guys na sayote. So actually itong sayote na to ay matagal na siya. Hindi lang ganun kabilis yung kanyang paglaki. So what? Ito parang may siya, aphids or hindi ko lang sure kung anong tawag dito, pero parang insekto na siya guys. Ayan, tanggalin natin. So ngayong umaga ay ang pinandilig ko lang ay water. Kasi kahapon guys, yung tubig na pinandidilig ko ay hinahaluan ko ng organic fertilizer na fermented plant juice. So ayun. Ayan. Maganda yun sa halaman kasi nagpapabilis yun ng pagtubo or paglaki ng halaman. Tapos magiging healthy yung mga leaves nyo kasi rich in nitrogen yun. At saka meron din pala ako dito guys na garlic. Yung itsura niya kasi guys ay parang isang isang butil ng bawang. So ayan, tumubo din siya. Hindi ko din yan tinanim. Tumubo lang na kusa. So siguro dahil yan sa sa compost ko. So ayan. Ayan yung ating section dito. Kalabasa, garlic at sayote. So, eto ang itsura ngayon ng garden ko. Wala pang masyadong tanim at saka makalat pa. So, meron ako ditong magagandang basil at kangkong. Meron din ako ditong talbos at nagtanim din ako ng carrots. So, etong mga kangkong, kamote at basil ko guys ay na-harvestan ko na sila. Ayun guys, nakakatuwa lang na hindi ko na kailangan bumili ng mga gulay-gulay sa talipapa or sa palengke kasi meron ako ng tanim. So yung kamote at kangkong ko ay na-harvestan ko na sila, pati yung basil. Nakakasigurado ako na safe yung kinakain namin at organic. Tapos yung nutrient value niya, yung nutrients niya, hindi bawas. Kasi alam nyo guys, kapag ang isang gulay ay malayo pa ang pinanggalingan, so yung travel period nun, unti-unti ding nawawala yung kanyang nutrients. So, alam niyo, napapansin nyo, kaya kung fresh ang halaman or kung fresh ang gulay, mas masarap siya at mas malinamnam. So, mas din siya, mas healthy din siya guys. So, yun lang, share ko lang din kasi itong kangkong ko ay na-harvestan ko na siya ng isang beses or dalawa ata. Basta na-harvestan ko na to guys. At ayan yung mga bagong tubo niya, yung mga maliliit na yan, ayan na yung mga bago.
Ayan na naman yung mga for harvest ko. So, ang kangkong po ay hindi siya yung pagka-harvest mo ay wala na agad. So, as long as hindi mo siya bubunutin, patuloy lang siyang magbibigay ng mga dahon sa'yo. So, tamang pag-alaga lang at tamang pagdilig. Ayan. Ito naman kamote na to ay very good din kasi maraming beses ko na itong na-harvestan at ayan o, ang haba na ng kanyang tangkay. Ayan. Dahon-dahon lang ako dito kung pumitas. Tapos ayan yung mga ano niya, may mga bagong tubo, mga bagong dahon. So ayan. Ang sarap din ito sa isda. Kaya inaalagaan ko din to ng mabuti. Tapos ito namang basil guys, ano to, for personal consumption namin. And dito ko kinukuha yung pangdilig ko kasi para ma-drain din siya. Kasi pag hindi ko siya natanggalan ng tubig guys, aapaw siya tapos nababasa yung floor ng garden. So ayoko nang basa. Ayan. Pero minsan kinukulang din kaya meron akong drum na malaki na iniipunan ng tubig. Ayun guys, so kalagitnaan na ako ng pagdidilig ko. At ayun, so far nag-enjoy talaga ako guys mag-garden kasi alam nyo yun, yung gigising kayo sa umaga na may nilulook forward. Alam nyo yun, yung magtatanim ka ng buto tapos after ilang days may tutubo tapos hanggang sa alagaan mo na sila hanggang sa maka-harvest ka. So hindi naman every time na nagtatanim ako ng buto ay may tumutubo kasi meron namang tumutubo nga pero minsan hindi maayos yung aking pag-aalaga or hindi ko pa alam yung mga dapat na gawin na mga tama. So napapabayaan ko sila at hindi ko sila napapabunga. So ngayon itong start ko ng ang start ko ng vlogging na to ay gusto ko kasing ma-motivate ang sarili ko na kailangan kong ayusin or pagtuunan talaga ng pansin at i-practice yung mga dapat or yung mga tama kasi sayang naman yung pagod ko, 'di ba? So at least itong pag-video kong ito guys ay makikita ko yung progress ko as a gardener or as a person na nagtatry mag-vlog at baka meron ding makakita or makapanood ng pag-garden ko, ma-inspire din sila or kayo, ma-inspire kayo na magtanim ng sarili nyong pagkain sa inyong mga rooftop or backyard. So ayun guys, so hopefully itong document or pag-vlog ko nito ay suportahan nyo kasi marami din kayong matututunan if you are into gardening. So ayun guys, so ito muna yung first day 1 ng aking
ng aking pagbo-vlog. At meron namang mga naka-start na ako mag-garden guys. So ayan na, hindi na from zero. So if kayo ay wala pa kayong tanim, pwede naman kayong mag-start na. So sa mga next episode guys, magbibigay ako ng tips or advice kung ano yung mga dapat nyong itanim muna. So yung mga madali lang muna, tsaka yung soil mix na ginagamit para hindi masayang yung inyong pagtatanim or yung oras at pagod nyo. Suportahan nyo itong aking vlogging journey at ang gardening journey ko. Ayun guys, so wakas tapos na din yung aking garden and session for today. At marami din akong nagawa, nagdilig, naglinis ng box at saka check up na din ng aking mga halaman. So yun. Ito yung aking view kapag nag-garden. So nasa 6th floor po ako at maliit lang yung space ng garden. So, yun. Sana sa next episode ay samahan niyo ulit ako kasi madami akong ituturong tips and tricks kung paano mag-start ng gardening. So, yun lang guys. Bye!